Kahit sabihin mo na galing sa akin ang nalalaman mo, kahit na magsuntukan kami sa loob ng bahay niya, pare, walang problema. Pare, ayoko naman dumating sa puntong ganun dahil sa anak ko. Sige pare, maraming salamat sa suporta. Oh, ano? Positive ba yung sinasabing pwede kong sideline? Eh, okay lang boy. Kahit construction. Importante, kahit paano may income. Pupunta na lang ako dyan, magpapaalam lang ako kay nanay. So, ibig sabihin, bukod sa pagbabiyahe, may iba ka pang ginagawa? Talaga? Times gold, times money. Itabi mo na lang yung 1,000 para sa apo mo. Pero wag na wag mo sasabihin sa anak mo. Sa kada biyahe ko, kahit 50 a day, 100 mag-iipit ako para sa apo ko. Okay? Ay, napakainit. Sobrang init ng panahon ngayon. Tawagan ko nga si paring Map. Parang Rob to ah. Tagal sumagot ah. Oh, hello pare! Hello pre! Pare, kainuman ko kagabi yung isang kumpare natin. Ang daming kinukwento patungkol sa anak mo. Kesyo nakabuntis daw siya ng maaga. At pinagtatawanan pa to. At eto pang masaklap pare. Alam mo ba, na ang trabaho niya sa talyer ng pare natin, pag 3 tao. Pero ang sahod nito, wala pare, pantulong gas lang. Si paring Boy yan pare. Bakit naman ganun? Ano pa mga kwento niya? Yun na yun pare. Pero binabara ko siya pare, na dapat siya yung nakakatanda sa anak mo, payuwi niya ng maayos at para makatulong sa bata. Lalo't na't inaanak pa naman niyang anak mo pare. Bakit niya sinasamantala ang kahinaan ngayon ng bata? At hindi na siya natatakot? Baka magsumbong ang anak mo sa'yo at kayo naman dalawa magkaproblema? Nakakadismaya kasi pare, sa totoo lang, medyo hindi ko ngayon kinakausap yung anak ko eh. Pero kakausapin ko na lang pare. Tatanungin ko kung anong sitwasyon niya doon. Oo pare, kausapin mo ang anak mo. Palipatan mo na lang siya ng ibang trabaho. Kesa sa kumpare natin na toxic, na akala mo talagang matindi siya. Sige pare, maraming salamat sa concern ah. Alam mo naman si paring Boy natin minsan siguro baka wala rin sa wisyo kaya ganun yung mga nakwento sa inuman niya pare. Pare, maraming salamat. Kakasapin ko na lang yung anak ko ngayon. Walang anuman pare. At if ever na magkaproblema kayong dalawa ng anak mo, kahit sabihin mo na galing sa akin ang nalalaman mo, kahit na magsuntukan kami sa loob ng bahay niya pare, walang problema. Pare, ayoko naman dumating sa puntong ganun dahil sa anak ko. Sige pare, maraming salamat sa suporta. Balitaan na lang kita kung ano yung sabihin sa akin ng anak ko ha. Okay pare. Oh, sino kausap mo? Tignan pa na, akala ko aalis ka na. Tumawag si paring Rob. O bakit daw? Kala ko ba sa construction nag-extra yung anak mo? Ba't nandun na kay paring Boy ngayon sa talyer? Yun ba? Alam mo naman, di ba? Isa sa pinagkakatiwalaan mo, si paring Boy mo. Umalis na kasi si Alfred dun sa pinagtatrabuhan niyang construction. Kaya dun siya, lumapit siya dun sa ninong niyang yun. Bakit ba ni? Pinagtawanan daw yung anak mo dun kagabi. Kainuman nila paring Rob. Ha? Tapos, ang trabaho ng anak mo, pang-4 na tao, pero yung sahod hindi sapat. Paano pinagtawanan? Magagawa ba yun ng kumpare mo sa inaanak niya? Parang napaka-imposible naman yun. Tsaka kung ginawa man niya yun,
Grabe naman siya. Kung tutusin, kundi nga dahil sa'yo, hindi makikilala yung talyer niya. Wala, ganun talaga. Yung mga tao talaga na pag di tayo kaharap, iba yung salita sa atin. Kaya ngayon, mas malalaman talaga natin kung sino yung tunay sa atin pag nataligod tayo. Tawagin mo nga yung anak mo. Para naman ako sa purito. Teka, gigisingin ko muna. Kasi, Bisa mo bago tutulog umalis. Oh, yan na anak mo. Tay, gandang umaga po. Huwag upuan. Diyan ka nga. Ako na lang kuha. Yan o. Usap tayo mag-ama. Ano? Kailan ka pa rin sa sa talyer ng ninong boy mo? Tay, magdadalawang buwan na po. Di ba, nasa construction ka? Paano ka napunta ron? Tay, mas gusto ko na lumipat nung kala Ninong para mas matuto ako ng actual para dun sa kurso ko. Alam mo ba na pinagtatawanan ka nila doon, pati nung mga kasama mo doon? Hindi po, Tay. Bakit po? Tumawag si Ninong Rob mo. Ngayon, nakainuman niya kagabi yung Ninong Boy mo. Kung ano raw sinasabi sa'yo tsaka sa akin. Kesyo maaga ka raw nakabuntis. Kesyo pabayang magulang daw kami. Kesyo parang tatanga-tanga ka raw doon sa shop. So nagulat ako dahil ilang buwan kitang hindi kinakausap tapos may taong tatawag sa akin na ganun yung concern. Tay, wala naman po kasi sa akin yun. Kahit pagtawanan nila ako dun. Ang akin lang naman, gusto ko lang makaipon para sa KMJ. Alfred, dito yung sinasabi namin silang nanay mo, di ba? Kung bakit gusto namin makatapos ka. Kung bakit halos igapang ko magdamag, maghapon, sa biyahe ng angkas, makatapos ka lang. Kasi may mga tao talagang kung sino pa yung malalapit sa atin, kung sino pa yung kilalang-kilala natin, sila pa yung minsan hatak sa ating pababa. Ngayon, wala akong magawa, kundi magpasensya. Pero bilang ama mo, masakit sa akin yan. Grabe naman din yun kasi ni. Imbis na iangat niya yung anak natin, imbis na payuhan niya na mas maayos Mukhang siya pa ata yung magiging dahilan para lumubog yung bata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo di ba? Sa panahon ngayon, kahit kadugo mo, kahit best friend mo, kahit taong binuhay mo at hinakot mo o inahon mo sa putik, pwede kang taraydurin. Pag-usapan pera, pag-usapan trabaho. Ngayon, wala akong ibang sasabihin sa'yo, Alfred. Umalis ka dyan, kaysa magka-problema kami. Yung Ninong Rob mo, gigil na gigil. Baligtad ngayon ang napunta sa isip ko. Si Ninong Rob mo, hindi ko ganong ano yan nung una. Pero ngayon, mas napatunayan ko na kung sino pa talaga yung mga taong hindi ko ganong kilala, sila pala talaga yung tunay at totoo sa atin. Kaya sa magkagulo kami nang dahil sa'yo, at magka-problema tayo ulit, dadagdag sa problemang ginawa mo, umalis ka na lang. Ganun talaga. Huwag mo na sabihin doon na nalaman mo na pinagtatawanan ka nila. Huwag mo na sabihin doon na nalaman ko rin na ganun yung ginawa nila sa'yo. Tay, pasensya na po talaga. Sobrang pabigat ko sa inyo ni nanay. Narayaan niyo po, Tay. Lahat po ng sinabi niyo, susundin ko. Sige na. Bakit sana kakainin natin? Nakakadismaya naman yan si Paring Boy, Pero, kaysa magkagulo kayo, mas maigi nga siguro, paalis na lang dun yung anak mo. Marami pa namang ibang paraan dyan para makaipon sila. Ganun talaga. Gulong lang naman ng buhay Diyan naman tulog yung Diyos. Kung sinamantala niya kay anak natin, sa kanya rin naman babalik yun. Importante, nararanasan ngayon ng anak mo kung ano yung tamang proseso at tamang bagyo ng buhay
nadadaanan niya. Pagiging batang ama niya. Importante, kahit anong problema o harang ang dumaan, lagi tayong mag-isip ng solusyon. Kapag ganyan, lagi mo nga sasabihin sa akin, mag-update ka. Tingnan mo, huli ko na lang nalalaman. May ganitong problema, may ganyang problema, nandun pala yung anak mo. Ulit-ulitin ko sa iyo yan. Wala kang ibang makakatulong sa pagresolba sa problema, kundi ako lang. Kaya yung pagtatago mo at pagsisinungaling mo minsan sa akin para sa anak mo, hindi nakakabuti. Tingnan mo nga naman yung pagkakataon. Yung isa sa taong binuraot ka, araw humingi ng tulong. Nakaramdam lang ng onting pera at sagana. Onting connection. May feeling strong na. Nagsisisi ako na binigyan kita ng kandila. Nagamit mo man yung anak ko sa taos-utak na tulong mo. Mapaplatang ka rin ulit. Kahit kailan di ako natakot sa'yo. Kahit ano pa yung pinagdaanan mo, tindin mo ko, no? Pero waste of time at useless patulang ka. Dahil mas may value yung buhay ng anak ko kaysa sa buhay mo. Diyos na bahala sa'yo.